Shanks at Scupper Gaban dumating na para tulungan si Loki na mapatay si King Harald. Bali nagumpisa nga itong chapter 1169 sa taon ng 14 years ago. Dito nga nakita nating ni-reveal ni Gaban kay Shanks na meron daw anak yung dati nilang captain na si Roger. Nalaman nga daw ito ni Gaban kay Garp mismo. At dahil nga sa impormasyon na to, natuwa itong si Shanks. At sinabing basically daw, little brother niya na itong anak ng captain nila. Totoo nga daw ito, ika ni Gaban. Similar kila Shanks at Buggy na parang mga anak na nila. Dagdag pa nga ni Shanks na baka mamaya daw magiging hari ng mga pirata sa bagong henerasyon itong anak ni Roger. Pero binali nga kaagad ni Gaban itong hopes ni Shanks para sa anak ni Roger. At sinabing hindi naman daw hereditary ang pagiging Pirate King. Usually nga daw hindi nagtatagumpay ang mga taong may matataas na ekspektasyon sa kanila. Sa kabilang banda naman bigla tayong napunta sa kastilyo ng Elbaf. Ito na nga yung moment ng pagdating nila Loki at Harul sa kastilyo na to. Nagtataka naman itong mga giant guards dahil pinatay ni Harald ang isa sa kanila. It turns out na hindi pala ito kagagawan ni Harald. Bagkos ni Im sama. Kinokontrol ni Imu itong katawan ni Harald. At dito na-realize niya na para mapigilan siya kinakailangan siyang mapatay. Kaya naman ipinag-utos nga kaagad ni Harald sa mga gwardya niya na patayin daw siya. Which is sinunod naman ng mga gwardya at tinuhog siya ng sibat ng mga ito. At dito na nga nakita nila Harul at Loki ang lahat. Sinaksak nga ng mga gwardya itong si Harald. Naging walang kwenta nga ito dahil sa regeneration powers niya. Nagawa nga niyang mag-counter-attack sa mga gwardya na to at pinatay silang lahat. Nung makita nga ito nila Loki at Harul gulat na gulat sila. Mabalik nga kila Gaban at Shanks ni-reveal na nga ni Shanks na siya daw pati na si Harald nagkaroon daw ng shallow sea contract sa Merijoa. Ito nga para paglingkuran daw yung tinatawag ng mga Gorosei na Great One. In-explain nga ni Shanks na dahil sa kontrata na to kayang makontrol yung mga utak nila ng tinatawag na Great One within a specific range. Kaya naman kapag nasa Merijoa nga daw sila ni Harald hindi sila nag-uusap. Pero once na nasa labas naman sila, doon na sila malayang nakakapagkwentuhan. Dagdag pa nga ni Shanks na alam daw niya na eager sumali sa Holy Knights itong si Harald. Since ito nga lang daw ang paraan para maging kaalyansa ng Elbaf ang world government. Pero once na mag-agree nga daw itong si Harald na sumali sa Holy Knights at i-acquire ang Deep Sea Contract, fully makokontrol na daw yung utak niya ng Great One. Yes, may additional strength at immortality kang matatanggap mula kay Great One. Also, makakagain ka rin daw ng access sa Abyss Pentagram para sa mas mabilis mong pag-travel dahil sa teleportation. Pero ang kapalit naman daw neto kaya nang makontrol yung utak mo ng Great One. Wala ka nang magiging independence pa. Ang pagdidisobey nga daw sa Great One malabo mo nang magawa. At ito nga daw yung rason kung bakit nandito ngayon sa Elbaf itong si Shanks. Gusto niyang balaan sana si Harald na huwag tatanggapin ang Deep Sea Contract. Speaking of Harald, ipinakita ngang ang kinakalaban niya na sa kastilyo itong anak niya ng si Loki. Nagtataka nga itong si Loki kung bakit buhay pa itong si Harald despite sa pag-atake sa kanya ng mga gwardya at kung bakit balak silang patayin netong si Harald. Si Harald naman ganun rin. Nagtataka siya sa mga aksyong ginagawa netong si Harald. Bali inalarma na nga ng ibang giant guards itong mga kasamahan nila para backupan sana si King Harald. Sa sumunod na panel naman nagawa na ngang mapigilan ng bahagya nila Loki at Harul itong si Harald. Pinagpapaliwanag nga nila ito. In-explain nga ni Harald na wala na daw siyang kontrol sa katawan niya ngayon. Kaya naman sinabihan nga niya si Loki na isiwalat daw sa mga giants ng Elbaf itong pinaggagawa niya. Na pumatay siya ng mga kapwa niya giants para lang mapasama sa world government ang Elbaf. Dagdag pa nga ni Harald na naloko daw siya
siya ng world government kaya siya nasa ganitong kalagayan. Inutusan nga daw siyang i-enslave ang mga tao nila para paglingkuran ang world government. Nagtataka namang tinanong ni Loki kung paano daw naloko itong tatay niya. Bali nabanggit nga ni Harald kay Harul na yung tinatago nilang Elbaf's treasure siguraduhin daw ni Harul na makakain ni Loki dahil ito nga lang daw ang makakapatay sa kanya. So puno nga ng pagsisisi yung nararamdaman ni Harald sa moment na to. At dito mukha sa mukha nga niyang sinabihan si Loki na i-take ang trono ng Elbaf. I-reveal nga daw neto sa mundo na isa siyang disgrace sa lahi nila. Wala nga daw pake si Harald kung paano siya maaalala ng mga tao nila. Ang importante nga lang daw sa kanya i-secure ang future ng Elbaf. Mangyak-ngyak nga itong sinasabi ni Harald kay Loki. At dito tuluyan na nga siyang nawalan ng malay. Sa pagkawala nga ng malay ni Harald, dito na siya kinontrol ni Im Sama. Pinagpapatay nga niya ng mabilis itong mga gwardya niya. Itong mga guards nga nagtataka kung bakit ganito ang kinikilos ng hari nila. Hindi nga sila naniniwala na ito pa si King Harald. At yes, tuluyan lang ang hawak ni Imu si Harald. Sa sumunod na panel naman, pinagmamadali na nga ni Harul si Loki na kainin yung tinatagong devil fruit ng Elbaf. Pero itong si Harald nga na kontrolado ni Imu gustong pigilan si Loki. Kaya naman gumawa nga ng aksyon itong si Harul at inatake si Harald. Napuruhan nga niya ito sa likuran. Pero nag-counter attack nga itong si Harald at tinuhog si Harul sa ulo. Pagtapos nga nito natuon agad yung pansin ni Harald sa tumatakbong si Loki. Gusto nga niya itong pigilan. Nang sa hindi nga inaasahang pagkakataon bigla nang dumating itong sila Shanks at Gaban. Nagawa nga nilang maatake itong si Harald. Nag-aalala namang kinamusta ni Gaban itong nakahigang si Harul. Nabanggit nga ni Harul na okay lang daw siya. Ang importante nga daw ngayon ang mapigilan si Harald na mahawakan si Loki. Nung oras nga na tumayo itong si Harald nagtataka itong si Gaban kung bakit parang walang talab kay Harald yung mga ataking ginawa nila. Si Shanks naman pilit ginigising si Harald. At dito inaddress nga ni Harald kay Shanks na hindi naman daw pala masama ang pagkakaroon ng immortality. Pakiramdam nga daw niya mas superior na siya. Nagtataka namang iniisip ni Shanks kung paano pipigilan itong si Harald. Nag-iisip nga siya kung may paraan ba kung paano ito mapapalaya. Sa sumunod na panel naman finally na natagpuan na ni Loki itong sinasabing legendary devil fruit ng Elbaf. Tangka na nga sana itong kukunin ni Loki. Nang sa hindi inaasahang pagkakataon biglang gumalaw yung katabi netong martilyo. At yes, ito nga yung Ragnir Hammer. Kusa nga itong gumalaw at inatake si Loki. Nagtataka naman itong si Loki sa ginawa nitong martilyo na to. At dito na nga nagtatapos itong chapter 1169. Bali yung analysis nga para sa chapter na to as usual. Gagawa na lang natin ng separate video. Kaya stay tuned lang sa channel natin. Kung sakaling nagustuhan nyo naman itong chapter na to wag na kayong mahiyang pindutin niyang like button. Dahil napakalaking tulong na nga niyang like nyo para sa ating channel. So yun lang. Peace!